technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Pag-iwas sa bad habits at pagpapaputok ngayong holiday season, ipinanawagan ng DOH. Mga ebidensyang may kaugnayan naman sa flood control projects na kuha ng NBI sa niraid na kondo ni Zaldico Henry Alcantara magbabalik ng 200 million pesos sa gobyerno sa susunod na linggo. BICAM para sa 2026 national budget sisimulan na ngayong araw. Abangan din sa ating RMN IFM Christmas sa Pinas, mga pagkaing bahagi na ng kultura ng mga Pinoy, tampok naman sa Paskuhan Festival doon naman sa Pagadian City. RMN Network News. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, may aasahan po na dagdag singil sa kuryente simula po yan Enero 2026. Ayon po dito sa Energy Regulatory Commission, busod pa rin ito ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance para naman suportahan ang mga renewable energy developer. Dahil po dito nasa halos 4 na sentimos kada kilowatt hour ang taas singil naman sa kuryente. Muna rito inanunsyo po ng Meralco na magpapatupad sila ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Disyembre. RMN Network News. Good news mga kasama, meron po tayo inaasahan na bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading ng international market, nasa 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang 60 centavos sa diesel at 65 centavos sa kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang inaasahang oil price rollback ay dahil sa Russia-Ukraine peace talks at muling produksyon ng Iraq sa kanilang oil fields. Nakita po ng mga investors na nag-shift na naman sila ng panibagong focus, na bumalik sila sa issue po ng peace talk between Russia and Ukraine. Di po ba, ng mga nakaraan talaga nagkaroon ng negotiation dalawang bansa. Second po, ito pong si Iraq, na-restore yung production niya sa isa sa kanyang mga oil fields na nag-a-account ng about 0.5% ng world supply. So, ibig sabihin, maganda po. Kahit paano, meron tayong slight oversupply sa merkado. Kaya mga kasama si DOE, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero sa interview ng DZXL-RMN Manila. RMN Network News. Sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:06 na po ang oras sa buong Kapuluan. Samantala naman mga kasama, nagtakda na po ang LTFRB ng temporary adjustment para ibaba pa ang fare computation sa ride-hailing services tuwing peak hours. Ayon po dito kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, line ito nga maiwasan ang surge pricing ng mga TNVS lalo na po ngayong holiday season. Sa ilalim po ng Memorandum Circular 2025-056, hindi dapat tumaas sa suma total ng per kilometer rate at per minute charge ng TNVS fare matrix ang tinatawag na surge pricing. Halimbawa, kung ang sedan TNVS na may per kilometer rate na 15 pesos at per minute travel charge na 2 pesos, bumiyahin ng 5 kilometros sa loob ng 10 minuto, kailangang magbayad ng pasahero 75 pesos para naman sa kilometer rate at 20 pesos naman para sa 10-minute travel time. O kabuuan po yan 95 pesos at dagdag na 45 pesos sa kasalukuyan namang flag down rate ng sedan TNVS. Ibig pong sabihin mga kasama, hindi pwedeng lumampas ng 95 pesos ang surge fee ng sedan TNVS. Epektibo naman ang adjustment sa fare computation December 17, 2025 hanggang January 4, 2026. Kung narito ay tinutulan po ng TNVS Community Philippines ang naturang hakbang ng LTFRB dahil sa maaari mo nitong makaapekto sa kita ng mga TNVS na apektado rin naman ng matinding traffic tuwing namang Kapaskuhan. RMN Network News. Mga mamamasyal ngayong holiday season, hinikayat ng MMDA na gumamit ng public transport kaysa magdala raw ng sariling sasakyan. Ang kasama natin sa balitang yan si Radjuman Chill Emprido. RMN Live Report.
Magandang umaga, Radyoman Angel, Radyoman Elmar. Hinilingan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga mamamasyal sa Metro Manila ngayong holiday season na gumamit na lang ng public transportation. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ito ay para maibsan yung matinding traffic na nararanasan sa Metro Manila ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Aniya, nariyan yung mga public transport gaya ng MRT, LRT, EDSA bus carousel at mga jeep. Malakian niyang tulong ito para makabawas ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila gaya na lamang itong EDSA. Kung maalala, nagdulot ng matinding traffic noong Sabado ng gabi sa Marcos Highway dahil sa holiday rush at mga aksidente sa kalsada. Posibleng dadami pa ang mga sasakyan sa mga sunod-sunod na Christmas party at marami ring tutungo sa Metro Manila para mamasyal at mamili ng pangregalo ngayong Pasko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chirem Prido, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala naman, good news mga kasama, dila naman sa 20,000 pesos na service recognition incentive para naman sa kawin ng gobyerno, aprobado na ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Service Recognition Incentive o SRI na hanggang 20,000 pesos para sa mga empleyado ng gobyerno sa 2025 bilang pagkilala sa kanilang trabaho at ambag sa pamahalaan. Batay sa Administrative Order No. 40, sakop ng insentibo ang mga kawani ng National Government, SUCs, GOCCs, AFP, PNP, BFP, BJMP, Bucor, Philippine Coast Guard at NAMRIA. Magsisimula ang pamamahagi ng SRI sa December 15. Kukunin ang pondo mula sa 2025 budget ng mga ahensya habang maaari namang gamitin ang MOOE o magbigay ng mas mababang pantay-pantay na halaga. Ang mga constitutional offices at LGUs ay maaari ring magbigay ng SRI depende sa kanilang pondo. Kwalipikado ang empleyadong nasa serbisyo hanggang November 30, 2025 at may hindi bababa sa 4 na buwang trabaho. Samantala, hindi naman kasama ang mga empleyadong may matatanggap ang ibang year-end benefits na lampas sa pinapayagan ng batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN. RMN Network News. Aprobado na mga kasama ang gratuity pay para po sa mga contract of service at job order na empleyado ng gobyerno. Sa Administrative Order No. 39, makakuha ng 7,000 pesos ang mga nagtatrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan hanggang December 15. Tatanggap naman ng 6,000 piso ang may 3 buwang serbisyo pataas, 5,000 para po sa 2 buwan pataas at 4,000 para sa mas mababa sa 2 buwan. Saklaw ito ng mga empleyado sa National Government Agencies, SUCs, GOCCs at Local Water District. Ipapamahagi ang gratuity pay simula December 15 matapos mailathala ang kautusan sa Official Gazette. RMN Network News. Mga kasama, dyan sa mga Bisaya, maayong buntag, alas 7:11 na po ng umaga. Sa ibang balita naman, sa halip na paputok, hinimok pa rin ng Department of Health ang publiko na gumamit na lamang ng turotot at light stick sa pagsalubong ng bagong taon. Kasabay ng paglulunsad ng Iwas Paputok campaign kahapon, hinikayat din ng Department of Health ang publiko. Manood na lamang ng community fireworks display upang makaiwas sa posibleng panganib ng pagpapaputok. Batay po sa datos ng Department of Health, nasa 843 na fireworks-related injuries ang naitala mula December 22, 2004 hanggang January 6, 2025, kung saan kalahati nito, 422 ang naitala sa National Capital Region. Karamihan din sa mga biktima ay mga bata na naputukan ng mga illegal firecrackers. Bukod naman sa pagpapaputok, hinikayat din ng ahensya ang publiko na umiwas sa tinatawag na bad habits ngayong holiday season, gaya ng sobra-sobrang pagkain ng matatamis, yung maalat, mataba at mamantika na maaring magdulot po ng alta presyon, diabetes at sakit naman sa puso. Yan din ang labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at pagpupuyat. RMN Network News. Mga kasama, magtataas na ng alerto ang Bureau of Fire Protection sa susunod na linggo bilang paghanda sa mga posibleng insidente ng sunog ngayong holiday season. Ayon kay BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, simula December 17, ilalagay na sa Code Blue Alert status ang buong BFP, habang Code Red simula po December 23 hanggang January 2, 2026. Sa ilalim ng Blue Alert, kailangan ng 50% attendance
ng mga tauhan nito habang 100% naman sa ilalim ng red alert. Papaitingin din ng BFP ang pag-inspeksyon sa mga tindahan ng paputok, pabrika at transportation hubs. Nasa 32,000 na mga bumbero ang i-deploy ng BFP bilang bahagi ng Oplan Paalala Iwas Paputok. Samantala, tinupok naman ng sunog kagabi ang hilera ng mga bahay dyan po sa Pleasant Hills, Mandaluyong City. Problemado ngayon ang nasa 200 pamilya o katumbas po yan ng 600 individual na nawala ng tirahan, lalo't magpapasko pa naman. RMN Network News. Kaugnay ng balitang yan, mga residenteng naapektuhan ng malawakang sunog sa Mandaluyong City kasalukuyang nanunuluyan naman sa magtinalagang evacuation center sa lugar. May detalye si Rajuman Chill Impredo. Chill! RMN Live Report. Angel, 2 linggo nga bago magpasko, mukhang sa itinalagang evacuation site na magpapasko itong mga residente na naapektuhan ng malawakang sunog kagabi dito pa rin yan sa Mandaluyong City. Kung nakikita sa aking live view ngayon dyan, narito tayo ngayon sa Pleasant Hills, dito sa may bahagi ng Mandaluyong City, kasamang Angel, kasamang Elmar. Umabot kasi sa halos 600 na mga individual o katumbas ng 200 pamilya yung nadamay at nawala ng tirahan. Tapos na naiakyat sa ikalimang alarma bago tuluyang naapula itong apoy kagabi. Ayon kay Ate Gina Agustina, isa sa mga nasunugan, bumalik ngayong umaga para tingnan yung kanyang bahay na natupok. Mukhang sa evacuation center na nga sila magse-celebrate ng Pasko. Natupok daw talaga yung kanyang bahay, pati yung mga panindang luto kasi si Ate Gina ay nagtitinda ng mga lutong ulam. So hindi rin nakaligtas. Tanging damit at alkansya ng kanyang anak na pinilit lamang maisalba ni Ate Gina. Narito pakinggan natin yung panayam ko sa kanya kanina. Alam niyo po muna. Gina. Ano ba tayo inak ka? Naalala ko, wala na kasi kami dito na. Saan po kayo? Sa barangay Mauway. Saan po kayo mag-i-stay muna pansamantala habang wala? Diyan ka na barangay Mauway daw. Nando kami sa ngayon. Nandun kayo ngayon. Ano po yung hawak niyo? Pakita niyo na. Alkansya ng anak kong PWD. Sinubukan kong tinignan, baka sakali. Nakuha ko pa. Nakuha niyo. Awa na Ano po yung naisalba niyo? Meron pa ba? damit na konti, meron kaming dala. Tapos ito po yung bahay niyo ngayon. Pumunta lang kayo dito. Tinignan ko. Saan po kayo niyo magpapasko? Papasko ka naman. Sa barangay Mauway. Sa may ano niya, tawag doon. Sa court niya, sa court ng barangay Mauway. Doon kami. Yung LGU po, may Opo, tinulong na mga... doon po kami dinala ng kapitan namin. Meron na po, kompleto naman po kami, hindi kami nagutom, hindi naman kami na ano. Saan daw po kayo pagkatapos? Wala pa sinasama. May mensahe ba kayo sa mga gustong tumulong naman? Kaya ako. Kaya po kayo. Sige, thank you pa. Yan, kasama Elmar, kasama Angel, si Ate Gina Agustina, isa sa nasunugan dito sa Mandaluyong City. Sa ngayon, nakaalalay naman na itong lokal na pamahalaan ng Mandaluyong at binibigyan na yung mga pangunahing pangangailangan daw ng mga nasunugan gaya ng pagkain at mga hygiene kits sa iba't ibang evacuation sa lungsod. Kasi meron na sa iba nag-stay sa basketball court, meron naman sa mismong evacuation center na itinalaga mismo ng barangay. Nananawagan naman yung ilan sa ating mga apektadong residente ng karagdagang tulong para makabangon. Gayong matatapos na naman ang taon ay hindi nila alam kung paano magsisimula sa 2026. So kasama Elmar, kasama Angel, i-walkthrough ko na lang din kayo no, dito sa aftermath nung sunog kagabi. So ito nga yung may usok pa, may nakikita pa tayong usok na ito. May usok pa dito na nakikita sa mismong pinangyarihan ng sunog kagabi na umabot na sa ikalimang alarma. So yan yung mga natupok na bahay, talagang parang na-wash out sila dito at magpapasko. So napakalungkot isipin na yung ibang mga nakatira dito, 600 na individual, 200 families, wala silang matutuluyan ngayong Pasko. So yun yung mahirap, kaya nananawagan yung iba sa ating mga kababayan, sa mga willing tumulong, kasi yung iba talaga walang naisalba kahit damit. Yung iba talaga tanging buhay lang. And yun nga, buti naman din wala ring namatay o wala naman tayong na-monitor na
namatay dito sa naturang sunog. Pero meron tayong na-monitor na 3 naman yung nasugatan na nagpapagaling naman na ngayon. So yan muna kasamang Angel, kasamang Elmar, yung pinakasitwasyon dito pa rin sa bahagi ng Mandaluyong. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manchilem Frido, Tatak, RMN. RMN Network News. Maraming salamat, Radyo Manchil. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita mga kasama, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban naman sa mga karaniwang krimeng laganap tuwing Kapaskuhan tulad naman ng pagnanakaw at online scams. Sa ginanap na press conference kahapon, pinalalahanan po ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang publiko na maging maingat sa pagpo-post sa social media ng travel plans dahil sa kalimitang tinatarget ng mga kriminal ang mga naiwanan nilang mga bahay. Pinag-ingat din ang publiko laban sa mga too good to be true na alok sa mga online shopping platforms na posibleng scam. Nasa 100,000 mga pulis at augmentation units naman na deploy ng PNP para sa Ligtas Paskuhan 2025. Samantala, pinag-aralan din ngayon ng PNP ang muling paglalagay ng muzzle tape sa mga baril ng mga pulis para maiwasan naman ang pagpapaputok nito sa Pasko at sa bagong taon. Mahigpit naman ay patutupad ang one-strike policy kung saan pananagutin yung mga pulis na masangkot sa indiscriminate firing at damay ding masisibak ang kanyang police commander. RMN Network News. Mga kasama, Christmas is not only a season of sharing, it is not only a time of giving, pero ito po talagang oras para sa Anli Chibugan. Saan nga ba masarap mag-food trip? Sa Pagadian, pagkain, kultura at kabuhayan, Paskong sumiklab sa mga food street ng Pagadian. Yan po ang RMN IFM Christmas sa Pina-Special Report na hatid sa atin ni Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian. Ang Christmas sa Pinas ay higit pa sa isang selebrasyon. Isa itong buhay na tradisyong nagpapakita ng ating pagkakakilanlan. Sa gitna ng manggarmong dekorasyon at maiinit na yakap, natatangi ang papel ng pagkain. Mula sa hamon at keso de bola hanggang sa bibingka at puto bongbong na nagbibigay buhay sa ating mga besperas at salo-salo. Habang sinusundan natin ang bawat mesa, bawat kwento at bawat tradisyong nag-uugnay sa ating kultura, susulyapan natin kung paano ginagawa ng mga Pilipino ang Pasko na mas masaya, mas makulay at mas makahulugan. Dito sa lungsod ng Pagadian, kasabay sa pagbukas sa Paskuhan Festival 2025, may isang pook ng mga natatanging putahe at kakaibang food experience na dinarayo ng mga Pagadianons. Mga kasama at mga idol, sama-sama nating tuklasin ang bawat linya ng mga masasarap na pagkain dito sa Pagadian Food Street. Ang Pagadian Food Street ay bahagi ng selebrasyon sa Paskuhan Festival 2025 sa lungsod ng Pagadian, ang tinataguriang Little Hong Kong of the South. Sa lugar na ito, mai-enjoy mo ang mga iba't ibang hanay ng pagkain mula sa mga lokal na pagkaing Filipino tulad ng lechon, liempo, mga manok, kakanin at dudol na isang delicacy na gawang Muslim, at mga street foods tulad ng isaw at barbecue, kwek-kwek, ice cream, hanggang sa mga international na panglasa gaya ng Indian kebab at curry, bubble tea, pizza at marami pang iba. Hindi lamang ito pagkain, ito ay sumisimbolo sa kultura ng bawat Pagadianons, ang pagiging masayahin at may pagkakaisa. Ang Pagadian Food Street ay isang inisyatiba ng city government upang suportahan ang mga local vendors sa kanilang mga pamumuhay habang binibigyan ang mga pamilya at bawat Pagadianons ng masigla at kasiyasiyang lugar para magtipon, kumain at ipagdiwang ang Kapaskuhan. Kasama mo sa RMN Pagadian para sa RMN Christmas sa Pinas, Radyoman Mar Alawan, Tatak, RMN. RMN Network News. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang balita hatod kaninyo sa Home Credit. Pag-shopping na sa cellphone, gadget, TV, bisan motor pa for as low as 0% interest sa mga Home Credit partner stores nga duol sa inyong lugar. This newscast is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Magkasama mga ka-idol, mayong adlaw kanatong tanan.
lain na sad nga episode sa RMN na DXDR Digital sa tsikahan sa DXDR sa RMN na DXDR Digital sa tsikahan sa DXDR ang ato na pod nga ipakita ninyo, ipadungog ninyo og sa mga kalihukan o uban pa kasama nga mga panghitabo sa palibot. Espesyal nga ato nga gianhian gyud ang area o ingon man sa pagsuta nato kay karon man nga panahon na ting usa pag umapa na dias kamad-an bungkal pero unsa kahit term gamiton ani sa mga farmers aning sa basakan. Kita gyud nato karon ang preparasyon sa basakan hinlo na dahil nanay sulod nga tubig napoy nag-standby nga karabaw. Karabaw po may gamit karon dili naman ni mga makinarya. Ang atong mahinabi karon special na to nga guest sa tsikahan sa DXDR walain ang presidente sa Farmers Irrigators Association sa probinsya sa Zamboanga del Norte, was no. Neta karon dinhi sa Puro Kawayan, Barangay San Jose. Inyong radyoman sa kanunay, Edgar Dagumo makigauban ninyo. Then atong i-present karon buntaga si Danilo Halaik. Haliki na lang ni siya. Haliki kaya matag Pilipinas. Pero naila ni siya sa anggaan nga Yoyo. Yoyo, may buntag. Ayong hapon sir. Buntag. Buntag. Okay. Kumusta man ang ato ang preparasyon karon kay gikan tagyud ka sorry gikay nga disturbo ka. Gahulat pa man kay nang karabaw o kay muha pa nang balikag sangon karon. Kaning preparasyon nato karon sa pagbasak nato, humustan man Diya sa natas pangumas sir, labi na sa basakan. Itawag yun na mo ni pangumas basakan. Ang una himuon na kaning gitawag og land prep. Tamon ta dito. Land prep. Land prep. Land preparation. Dungan sa land preparation, sugod po ka gitawag na mo og ani ni ang suking kun humol sa binhi. Human ani. Dili. Dungan sa land prep. Dungan. Na yun pag kanang gitawag og land prep, man mo gamit na midre og makinarya gitawag og mudboat. Mudboat. Usa ka agi na siya primero sa mudboat. Dayon abta ko sa kasimana sigundaan na po na siya. Dayon hangtod nga taman ikaupat ready for transplanting na. Igo pud katong mula gisimilya ready for transplanting kanang makita dia. Kanang buota no kani. Transplanting na terminology ana. Manang kani akong sa karon area manang ugma ni siya. Transplant na tamnan ni ugma pohon no adlaw nga Miyerkules. So yo kanang naa ba yo kanang mura og na kan ba kada bitaw kanang mura og na murag makugon ba mo mga similya na dili na sagbot na sir kugon gina sagbot na kana mo similya sir kani sa duol kayo kana siya kana mo sagbot so mo na siya ay pang-ibton dayon pangtanom mo na nagtawag transplanting mo na no so ready na siya pero sa akong side organic man ko before sa Korea karon labi na siya gitawag na mong solid organic muna ibasal na siya sir application na basal application then muna to kaning inyo nakita karon ready for ang gitawag na mong labeling sa lapok diya sa basakan labeling karon ang distribution sa tubig label pod karon ang mga punuan sa humay angay po ng distribution sa tubig muna gitawag na mo nga labeling so muna na nga gipa agasa na og tubig Pero makita ang label. Labeling. So, ang pagpreparar aning basakan, pila gyud ka proseso? Ang tod nga kanang tawag nimo transplanting. Ang mudboat upat gyud na siya ka proseso, upat ka agi sa mudboat. Aya ang transplanting dayon. Pero utang mo ingon ganiha nga, interval na siya gikan sa gitawag ra mo land preparation, sa na siya kaagi. Yun maabtan na siya usak semana, another na po nga review. Siniman semana na sir. Munang
Mutangko siya usa ka bulan, ikaupat nga agi, muna nakaroon yung nakita. Bago rin siya gi madbot. Sunod na transplanting na siya. Transplanting. Ang tawag na mo. Kanang paggamit anang karabaw, unsa man na siya? Muna gitawag itong ingon ako ganihang nga libiling. Libiling. Oh, Libiling usa siya. Oh, libiling. Ya, transplanting na magani akong gamit ya para pang libil. Gitawag na mo sapil. Adiyan na siya. Oh, grabe no. Pangyod kaayo kuti. Og isgod yung tag pangumaser per og dili. Tinuod nga farmers sa surrender yun. Labi ning mga problema beratos presyo. Di juga tinuod mag-uma. Uban gani karon dai sa silingan gi patrabaho naglain nag presyo. Kumusta man ang presyo sa pagkakaron? Ang presyo sa humay. Una akong ingon sir na uban na mo diri nga pipila nga wala nang trabaho sa ilang basakan agi sa ubos nga presyo na to sa tipasi kun palay. No? Kay ang nagitawag og an ba kana ang yating gastos umahan. Tanan gikan sa gitawag og labor, farm inputs, puro gina siya mahal. Pero sa ko adili kay ko nga piktuhan sa mahal kay organic pa yung gamit ko, ako pa yung gagama. Organic? Unsa man nga klase sa mga makita ang tanid niyo sir. Na akong ginama dito ka nagitawag na mo na akong vermiculture. Vermi katong mga wate. Na dito. Naa pa din nagihapon karon nakadungog ko na sa una. Akong imong ganiha depende sa farm dai ka kugihan. Pero di ka kugihan kay wan mo po na siya, mura po na pagkakatar na mura taga-katar og tao. Muna usahay nga daghan kog lakaw. So mo nay gamit pang abono. Kana iyang kinaon nga gitawag na og kanang vermicast organic fertilizer iyang finished product. Makaigo ba na siya sa usa ka sako anang kinaon sa birme? Makaigo ba na sa pila ka kahon sa kuan? Taas kayo sigilanon o kanang kuan bitaw sir. Kanang applications organic. Sa short yun na sa basic, dili gina ang usa ka dako sa imong area, dili gina siya makasa. Tungod kay og manual man gyud naglaktod ana ang paghimo sa organic nga manual. Dili gyud high ecology ang mga himan. Laborious. Manang buto pa sa buto imong pangutana karon, panaglitan og usa ra ka sako, naragyo na sa 10 square meters ang magamitan. 10 square meters? Na siya. Tingbuara? Manang buto pa sa buto, sa ako yung kinabuhi sa organic, wa gyud nako makasa ang usa ng akong area, no? Kaya usa gud ka 1 hectare is kuan gina siya kana na ang nga 50 to 100 bags na og labor. Ang iyahang gamit yang gidaganon mo nang wala ra gina siya anam-anam rebot pasabot na paggamit hangtod nga mahuman gyud nimo na sa hektarya dili mao na uban nga ga practice organic yung surrender lagi sa anang sa proseso sa paghimo pero malagi nga kana minus pong gasto. Minus yun minus yung gasto dayon mayo di epektos panglawas kay wala mo. Pero kumusta pod ang iyahang epekto sa umay? Ang i-compare sa inorganic. Ang epekto or ang abot. Unibot utana sir. Usaya na ang arita sa epekto. Kuan gyud siya. Na ang good for health. Kay wala may chemicals siya ako. Mag chemicals. Kay di maggamit pang spray sa mga pesticide. Di magsigamit ato pa sa good for health sa ato ang panglawas. Dayon sa gasto, minus o gasto yun. Kaya sa mga training sa mga seminar, na may workshop dito, kanang kumparar ang organic o inorganic, gamay raman yung gasto kaysa gitawag na mo o chemical farming. Muna'y advantage na siya, usa. No? Dayon, sa abot po, hinoon sa permirong application, gamay rin siya ikumparar kay dili man ang area tanan ma-organic tungod sa kuan kanang ang paghimo manual magod pero pasabot nga usa jud ka area ikumparar daghang kalainan ang chemical farming ng mga synthetic daghan-dangan pero og magamit kag organic minus ang dangan. Example nga dangan una kanang sa garang dangan dire kanang steam borer kanang kanang kuan ba
istimborer nga gitawag man na katubang panahon Rizal nga ismot, amot. Ang nugba na sa Binisaya, ang maglupad-lupad. Manunugba. Nunugba na gitawag ana. Muna yung mga istimborer. Ang unay gitawag engineer sa farmer na istimborer. Una siya dayon kanang gitawag na mo og tiyangaw ka mo. Tiyangaw? Kanang mo sup sa tipasi sa umay samtang ang edad sa tipasi nang gagatas bitaw sir. Kana siya kay resulta ana niya kanan ang bad effect ana matahupon ang humay. Ang resulta na pero og mag-organic ka kani dili po ilagaon, ang tawag yung ilaga. Ni maging ma-perfect yun yung panguma nga wala ingon nga mga atake sa mga dangan o piste. Narigod pero medyo minus yun siya kaysa kay ang komparasyon ko na sa kuwan kanang organic duha na tawag og kuwan kanang ang attractant mudugok ang mga insekto pero naman kay gitawag prevention na dito rin lataman no kanang gitawag na mo repellent ana munay mga warag biological nga warag pang-abog rapod sa mga dangan ang buto sa buta ng organic nga technology warag dili kayo mo patay og mga dangan insekto ana kay ang buto sabot yun na sir unta kana mga gitawag og balance environment ana buto sabot pero munay balik dito sa kalainan sa organic ug inorganic practice muna nga ug sa piste minus ang tax piste sa organic kaysa inorganic para ang practice farming. So pila na kakatuig nag-uma nagamit og organic farming? Kuan sir, sugod og nga 2006. 2006. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Taon-taon na, pila na kakatuig. Kay, kuan mo ko sir kanang series mo training mo na ko ana organic so unsa may nakuha nimo nakita nga bisan og hinay ang epekto sa ato ang pananom para labi na kung Mexico tag-abot unsa may nakapakuha nimo nabdasig nga mag-organic usa na sir kanang minus og gasto kanang makaayo sa atong panglawas. Okay kay walay mga chemicals na mahanggab nimo kay wala may spray ana di naman ka magamit og spray kana gyud kuan kana major nga advantage o kayuhan sa organic farming. Ana siya sulod ang mga tuiga dayon pananglitan sa usa ka pamilya ikaon sa mong pamilya healthy foods. Dako na gani. Sa lami mas iyon sila lami kuno ang organic nga anang humay ba kanang pangutanahan na mo sir sa among training sa Bukidnon ana. Og organic farmers ka, sayon pa identify bisag ka kita og i-applyan mo nag-organic ug wala. Kay kanang ba tubagon bungag sir? At bugas. Dili sa chemical nga application. Ana. Hindi alis gaw nimo, hindi alis gaw sa bagong haon sa loob. Ilhan gyud nimo nga gi-chemical siya. Gi-chemicals. Pero katong sa organic kay kanang kung hisigot ag kanang luto o bugas o luto nga humay, humot. Depende po na sa brightness sa humay yun. Depende gihapon. Depende. Pero karon sir, agi sa teknolohiya sa mga negosyante, munang sa muang training, nanay pahumot na sa mga galingan ibutang. Kana bitong na mga Princess Dia o ba ng mga Alaska? May humot. Sa Aurora man lagi. Libog kag Aurora nga walay basakan minus og basakan dagagalingan kay ang atong humay gikan dire dipulog tanan tuahan o dito sa mga komprador higo galing dito muna nga bag-or man atong aging kuan Oktubre manang or kuan Agosto September inar manang tong taga kuan kaning pilrais nga muna ilaha manang halos ani tanang klase karong panahon na sa mga bugas iniglong agprosumot kay gibutangan nila og murag pahumot pod ora og kanang pahumot mura pod na sa manabakuay sa una hinumdum ko nga nakoy mga barkada manabako sila nay isungsong nga murag hunsoy bito gamay din ipahid kay aron humot ang aso ana ra na inana pod na siya kana karon pero og ari yuta sa murag kinaraan jud og ang kahumot sa humay yun ang kabuton sa Ginoong Milagdon nature
ang kamot na iya si Ginoo gyud. Natural gyud na siya. Okay. Nato na sayran nga bag-o lang kagikan og Cotabato o Jensan. Kay doon na mo'y seminar. Ato nang hisgutan yo ato ang pagbalik. Standby. Chikahan sa DXDR. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Puno ng tibay nutrisyon ng bawat baso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 22. Ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila ay di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid, pagkat ang mabuti taong magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag, ngunit ang masama sa lupain mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akog daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe sugar-free with stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar-Free. Huwag na magpigil. Kidney care time! Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho. So nga nagka-kidney stone o magka-og UTI? Sa sige na ko kaog barat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na pud ang akong pagpangihi. Mapalit ang Kidney Care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule,
Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Okay, magkasama mga idol balik ta sa to ang kaduha nga portion karon sa tsikahan sa DXDR. Kauban gyapon nato si Yoyo. Dahang kita nagkatunan sa bisag kadyot ra kito ihang gi-discuss. Pero sa mga alang sa mga farmers at least man lang nga natay makuha nga ginagmay nga mga impormasyon. Di nato makuha to tanan sa panggihinganlan ni Yoyo. Karon atong balikan. Bag-o lang kayo gikan sa Jensan ba to? Oh, General Santos City. O nga nagkuan mo miaging hinapo sa bulas 23 taman sa Bin City to, sir. Sa doon na mo'y kwanto ka ng Summit Farmers Summit ba to? Wanto, sir, kana na ang gitawag og National Confederation Region Association Strategic Planning. Yeah. Pila ka mga participants, ikaw mo'y napili, nagrepresentar din sa Del Norte. Zamboanga del Norte, ikaw ra? Ako ra. Okay. Sige, ipalihog daw kung kuan adto yo, paghisgot. Kaning kung sa may mga makuha natong inputs ato aron ma-apply nato sa atong mga farmers. Mo diretso lang jud ko sa batong regular nga session, no. Kaning natural rival bro ang topic mo rito in general strategic planning. Dayon katong amo jud pong speaker professor po to sa UP. Nga taga wanto siya ang iyang natawhan. Dia sa Digos Davao del Sur, no? Master siya kayo anong mga doon. Ang maong topic nga strategic gipahaom gid namong mga irrigators intero Pilipinas, strategic planning. Mao nga usa ato sa strategic planning pero naikabahin nato sa leadership tanan dayon. Usa gyud ato nga hinapos nga bahin kaning kabrato sa presyo sa ato ang palay. No? Dayon tungod kay katong mong kalihukan nationwide man tibok Pilipinas. Namunang na kami nga mga representante sa laing probinsya o region kay naman po gitawag og regional federation. Napod sila dito ang regional president intero Pilipinas. Na kami sa grupo sa mga irrigators o Pilipinas anang gasabot-sabot nga unsay hinungdan sa kabrato sa balay o tipasi sa umay. Nang among nakita ang hinungdan kani ato ang national law nga gitawag og rice tariffication law. Nga ang maong bulaod para namo gihatag ang katungod sa NFA didto sa mga dagkong kapitalista pagpangumprag bugas gawa sa atong nasod. Importation. Importation. Ug usa to sa hinungdan nga nakabrato sa atong mga tipasit tungod kay murag business technology ba. Murag matawag nato hindi kumpra la murag gi-hoarding. Manang gintawag ulo of supply di man ay harap na boy manang mamahal. Dayon ikaduha nga problema ang gipresentar ang kasagaran sa mga association labi na gyud diri sa tuwas Mindanao kulang og mga makinarya kon machineries diha labi na gyud sa basakan kulang muna nga dili gyud ang mga mag-uma dili gyud kakuha og ganang target nga sa usa ka hektarya bitaw manang dita gyud niya nga labing minus mga 150 ka sako sa usa ka hektarya. Na dire sa record sa DE nara mga 80 pesos sa gatos ka sako or bakid ang usa ka hektarya. Wala gyud mamit agi anong problema ha. Namutong laktod kay mo naman yung problema mo na nga naghimo mig resolution through National Irrigation Administration resolution nga rag i-wad on to rice tariffication law. Dayon ang tanang mga association sa farmers o sa irrigators kumplituhan jud og makinarya gikan sa dagko paingon sa gagmay. Kay wan mong god aron ang toyo nga ang mga mag-uma dili na
ang tipasi dili na dito sa mga middlemen ibaligya. Kundi dito direct yun sa konsumante kanang ato ang mga kuan kanang mga dagkong hotel ang gagbay nga mga kuan. Og kumpleto ang katapusan yung kinarayaan na ang una katong itawag dako land prep, mga makinarya sa land preparation, then dryer facilities o kana ang milling facilities ug naana sa usa ka grupo muna nga bugas niya ibaligya unta maguma. Nato pa mawala na middleman kay ang farmers mismo mana bugas na ibaligya. Kana mo amo yung mga solusyon ng problema ha, pero kami po nangandong ampo po unta katong mga resolution namo ato sa kauluhan nga tagaan to pagtagad po nila kay kami igo ra pud migahimo sumala pod sa mga yango sa atong kahubang mga gumadre sa ubos. Muti among gi padangat dito. Ana. Yun. Naay mga parcel nga tubag ato nga kuan. Nga di pod madali kay dako ko ng Pilipinas. Ingon to sila nga mag-expect nga 2 years, 3 years from now. Ana to sila. Na una po mo human po terminong Marcos. 3 years. Nga na ito. Napata kay sa natad sa yung nana sa kami isip mga presidente sa probinsya o regional mga yango diri sa ubos sa atong agoma amo na napadangat yung mga amo ang taas ang papel amo na tuman pero ang panalangig bendisyon tuara gyud sa taas ang among papel amo na gyud gihimutanan sa mga yango sa atong among kaubang agoma diri sa ubos amo na napadala dito pero dili mo gyud among desisyon ang kuan. May decision man na nga mo katore gyud diharang gyud mitaman. Amo gihimo. Puro sa gyud panghinaot. Oh, panghinaot yung dalang ampo sir. Dalang ampo. Kana riyo. Mahimo bang mapanalanginan? Oo. Basta kami nagbuhatan sa ang papel yun. Isip mga leader sa umahan. Sa ba karon unsa may mga nakita ninyo sa gawas aning ni ang mga inato mga teknolohiya nga magamit nato. Unsa may mga inputs pa nga sarang mo salpa. Kuan sir, ibutang nato nga ari ako nasabtas mong putana unsay mga ayuda po sa atong gobyerno labi na sa natas panguma. Na ako kay gawas nga ako presidente sa farmers sa Dipolog Board. Ako po elected president sa farmers board. No? Munang naramay mga kay ako nakasabot ko sa atong kagamahanan nga dili gyud matagtao diri sa atong Pilipinas bisag ni Dipolog nga matagaan o tag sa hinabang. Kaya ang hinabang gud sir sa pasabot po nila dili gyud tanan pud nga urag dawat timpyo maguma nga but pasabot ang but pasabot ng programa sa gobyerno nagtabang-tabang ra gyud gamay kay ana mo sila sa unang mapay tabang urag nabuhi man kuno ang maguma unang karon nakita nga kuan mo nang naisay gaman dili gyud nga litan sa panguma. Wa gyud na magpasabot ang tanang gasto gyud sa umahan. Abagahon gyud sa gobyerno tanan. Unang parag but pasabot ana per counterparting ba side sa maguma ug sa ato sa gobyerno. Muna pero sa mga dinagko na mong meeting ang usa sa mga problema sa diha ang mga hinabang ulahi labi na sa binhi para karon wala pa release nga binhi munang wala may kahimulo sa binhi nga gitawag o certified seeds or kanang nang gitawag o hybrid seeds kay ulahi muning kani amo ang gipanggamit nga binhi ron amo ara gyud ning kaugalingon no abot gina sa inyo ha na dili gyud na ingog kuan kay munang usa sa problema kanang malahi gyud labi na gyud sa mga seeds or fertilizer ayuda kanunay gyud lahi namo naman po nang gidala dito na ang nasulbad gamay kaning sa binhi pero kay kani kung amo urag batawag ba ni sa pagkakaron nga rainfed munang dili na may magtagad atong abisa gani irrigated karon kani diri lang ato sa kanang sa diri dapit sa mga irrigated area diha wala ko kapaabot anang kuan kay ang nanay naabot nga binhi diri sa Dipolog pero tagad man mi naka similya nya murag sunod pa tingali simana o semana fa ipakuha ulahi na kay labi og rainfed ulahi na gyud sabot rainfed not irrigated not irrigated oh. Saud uwan saud ulan manang gitawag namo na nga
Sa kinmedia nga kanang rainfed, unay gitawag na mo renegation. Renegation. So laktod nga pagkasultiyo, kahanlag yun ta ng kanang subsidiya gikan to ang Kato siya sir, subsidy naman tato. Ulahi lang. Ulahi lang. Out of timing sila mo. Out of timing. Bisa galing segregated. Out of timing. Out of timing kay ulahi gud kayo. Kay gani. Dapat on time. Nang balik diri sa urang na sulba na gamay sa urang delayed ang subsidy sa bini, seed subsidy sa bini. Tungod kay ang mga seeds grower pod budungan man na tanom. Munang amo ang solusyon dito sa region, sabot-sabot dito, nga mabante yun ang seeds grower mo tanom kaysa ilahang supplyan og bini. Na dire yun sa Del Norte, kanunay gining ulahi, kulang ang bini, tungod kay sa gitawag na mo og cropping calendar. Kanunay ulahi ang Del Norte kaysa Sibugay ug Del Sur, yun ani basakan, tanom. Nausahay ang atong seeds grower dire sa Del Norte o Dipolog, kung magkulang og binhi ang Sibugay ug ang Sur. Dito nila ikuan. Dito nila iuna. Iuna. Ma-priority sila. Ma-priority kay alang-alang mo pug ilang istang ang Dipolog di pa mapuno tanom. Di pa ready. Di pa ma-ready. Na kay mao di kwarta man. Dito gid ligya. Na pero kasagaran po ang hinabang sa gobyerno, kanang gobyerno yun, ang source na nas Cotabato. Na gikas Cotabato entero sa ato adre dito na nila ihatod sa region, ana ayha sa mga probinsya ana. Usa po na sa buwan. Naman karon na sulbad-sulbad na gamay pero karon na pagay makita bitaw nato na mga irrigated area dia ora. Dako. Ulahilan tas katunga, berkatunga pag land prep dia. Sa kuan pa ulahilan ta gamay sa lakang. Yo, interesting kayo ang imuhang gipaambit karong buntaga sa ato ang tulumanon sikahan sa RM Index diya. Daghan pa taon tag gusto nga masayran pero limited po kayo itong oras. Salamat nagi kayo no sa oras pag-share nimo, paghatag og higayonan nga mapaambit pud nato ngadto sa ato ang mga viewers, sa ato mga listeners sa RM Index diya 981 kHz sa mga kasinatian sa imuhang pagka-farmers. Di lang yung basta-basta nga pagka-farmers kay tibok Zamboanga del Norte, ikaw ang napadala dito sa Jinsan sa National Convention sa mga irrigated area, Irrigators Association. Okay, dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kasama mga ka-idol, ato nausab nga nasayran ang mga updates o mga inputs, especially sa ato ang mga kigsunan nga mga farmers. Unsay mga angay nga to nga buhaton, unsay angay nato nga lauman gikan sa to ang kagamhanan. Salamat kayo, Yoyo, halay o halike sa imuhang time. Inyong radyoman sa kanunay, Edgar Dagumo, Tatak RM. Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast